Magandang araw po sa bawat isa. Isa pong mapagpalang week ang nais po nating maranasan. At ngayong linggong to ay atin pong ginugunita or inaalala ang buhay, ang pagkamatay ng Panginoong Hesus at ang kanyang muling pagkabuhay. At nagagalak po ako na maaari po tayong maging bahagi ng ating pong devotional for tonight, for today. Salamat sa Panginoon na kahit po sa kabila ng nararanasan natin na another enhanced community quarantine, ay pwede pa rin po tayong magpuri sa Panginoon, sumamba at magpasalamat sa Kanya. At ngayon po ay nagagalak po ako na maging bahagi po ng ating linggong ito na tayo po ay sama-samang papasalamat sa Panginoon at ang pag-ibig niya, ang kanyang katapatan ay patuloy nating papasalamatan at papapurihan ang ating Panginoon. Nais ko pong magsimula tayo sa isang awitin po. Let's sing the song Amazing Love. Dito po ay pinapakita kung gaano kadakila at kalawak, kalaki ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Let's sing. I'm forgiven because you were forsaken.
pagkakataong ito ay makakarinig po tayo ng mga pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon mula po sa ating mga kapatid. Magandang araw po sa ating lahat. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay at kalakasan na pinagkakalob niya sa atin, sa akin, sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga pagkapala na patuloy niya pong pinagkakalob sa ating lahat. Siyempre, sa kalakasan at sa kalusugan. Napansin niyo naman po ako nakamask dahil dito po ako sa labas, bawal po ang hindi nakamask, kaya kailangan po tayong mag-ingat. Nakakalungkot pa man po isipin dahil lahat po tayo ay balik ECQ, pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin po tayo sa Panginoon na hindi niya po tayo pinababayaan, walang nagkakasakit sa atin, at patuloy natin ipagpanalangin na wala sa ating mahawa ng COVID-19 na ito. Muli, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at patuloy niya tayong ingatan at samahan, at sana ipanalangin din natin na matapos na po ang problema na ito, yung sakit na ito ay talagang masolusyonan na, at patuloy natin ipagkatiwala sa Kanya na siyang may kontrol ng lahat. Kaya po muli, nagpapasalamat po ako, nagpupuri sa Panginoon. So ayun, hi sa inyong lahat. Good evening. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan. And ayun, ang bagay na ito nagpapasalamat ko sa Lord. Unang-una yung buhay at kalakasan. And pangalawa yung shelter. Ayan, may bahay ako natutuluyan. And pangatlo yung provision. Kasi di ba nag-ECQ ngayon. Nakakatawa lang kasi hindi talaga nagpabaya yung Panginoon sa akin. And alam ko, ganun din naman siya sa inyo. Kaya ayun, doon ako nagpapasalamat. And ayun, nakaraan may nalaman ako na karamdaman sa aking katawan, which is yung gallstones. Ayan. Yung gallbladder ko na di ko alam, nalimutan ko ng term sa sakit na yun, pero may gallstones ako. And ayun, nakakatawa lang kasi ayun, nag-take ako ng mga natural remedies like yung lemon at saka honey, olive oil, which I think naman is nag-workout para sa akin kasi hindi na siya masyadong nasumpong. And by next week, yun, magpapacheck ako. And I'm praying na maging maayos itong kalagayan ko. And ayun, still thankful ako sa Panginoon sa maraming bagay. So ayun lamang, keep safe sa inyong lahat and God bless. Magandang araw po sa bawat isa. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa akin, sa aming mag-asawa, sa pagbibigay ng kalakasan, pag-iingat sa lahat ng aming mga ginagawa. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos at sa mahabang pasensya sa mga pagkukulang namin sa Kanya. Kaya purihin ang Diyos, at ako rin ay nagpapasalamat sa Diyos dahil gumagamit siya ng mga tao para matulungan ako sa pag-aaral at mas maging malalim pa ang pangunawa sa kanyang salita. Salamat din sa mga taong ginagamit niya na nagtsatsaga sa akin, sa mag-asawa. Sa lahat ng pangangailangan namin ay pinagkakaloob niya, hindi lang sa aming mag-asawa kundi sa aming mga pamilya. Kahit hindi kami magkakasama-sama, kahit magkakaiwalay ngayon dahil nga may pandemya, ay nananatili pa rin tapat ang Diyos sa aming pamilya, especially sa amin. At alam ko din naman na ganun din ang ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Kaya maraming salamat sa Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Hesus. Hi po sa bawat isa. Maraming bagay po ang dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos. Sa akin po, una na po doon ang pagpapasalamat ko sa panibagong umaga na ipinagkakaloob niya sa akin sa bawat araw. Hindi ko alam kung ako'y magigising pa sa tuwing ako'y natutulog sa gabi. Kaya isang malaking pagpapala yung magigising, mamumulat yung aking mata sa umaga. Ganun din po nagpapasalamat ako sa kalakasan, pag-iingat at proteksyon niya sa akin, paggabay niya rin sa aking pamilya. At lalo ngayon na pandemic, salamat dahil sa patuloy niya pagbibigay ng malakas na pangangatawan sa akin at ganun din sa aking mag-ama. Salamat dahil sa patuloy niya rin na pagbibigay ng katalinuhan sa bawat desisyon na ginagawa ko sa loob ng aking bahay. Patuloy ako magpupuri sa Kanya dahil ang buhay ko ay makulay at masaya at protektado dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Sa Diyos ang papuri. Amen. Isang magandang gabi at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Nawa ay ang lahat ay
nasa mabuting kalagayan kasama ang mga pamilya. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa katapatan niya sa aking buhay. At nagpapasalamat ako dahil sa binigay niyang panibagong chapter ng aking buhay, naglaang ng aking kaarawan. Nagpapasalamat ako dahil sa katapatan na pinaranas niya sa akin, sa buong pamilya ko. At talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ang pagbibigay niya sa akin ng wisdom and provision, sipag sa pag-aaral, at sa pagbibigay ng lakas sa ministry, and ipagpasalamat ako dahil hindi niya ako pinabayaan at hindi na tayo pinabayaan. Itong month na to ay nagsimula ang lockdown. Isang taon makalipas ang lockdown, pero ito tayo nanatili tayong matatag at walang sakit, at minsan na hindi ipinaranas sa atin ng Panginoon na tayo ay magutom. At maraming struggle na dumaan sa ating buhay, pero ito tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, hindi na tayo pinabayaan. And nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan sa aking pag-aaral. Simula pa lang nung ako ay bata, pa lamang nag-aaral ng elementary hanggang ngayon na magtatapos na ng kolehiyo. Papasalamat ako dahil marami siyang binigay na lesson sa aking buhay, lalong na sa pag-iintay, na sa tamang pag-iintay at patuloy na pananalangin kung ano yung kaibigan natin. And nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ibinigay niya yun sa atin. Binigay niya yun sa akin. Matagal ko nang pinag-pray, and ngayon, matanggap ko na nga, diba, na magkaroon ako ng laptop, and then I graduated na. 6 na taon na paghirap sa college, ito, magtatapos na, at nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa faithfulness na pinaranas na sa akin. At kaya patuloy tayo na magtiwala, and patuloy tayo na bigay ng papuri sa Panginoon kahit na nasa pandemic na lockdown na naman tayo. And malungkot, pero dapat pa tayo ay patuloy pa rin na magbigay ng papuri sa Kanya. To God be the glory. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon nito na sama-sama kami mananalangin. Salamat, Panginoon, dahil may kalayaan kami na lumapit sa iyong presensya. Lord, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw na makapangyarihang Diyos na aming sinasamba. Natatangi, nag-iisa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa patuloy na katapatan na ipinaparanas mo sa aming buhay. Panginoon, wala nang ibang lugar na kung saan nais namin, kundi sa iyong presensya lang. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil pwede kaming tumakbo sa iyo anytime, sa kahit anong paraan, Panginoon, dahil ikaw ay parating nakaabang para kami ay yakapin, para kami ay bigyan ng kapayapaan sa aming kaisipan, i-provide ang lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita na aming pinangahawakan. It's just true na when we ask in your name, there you are, Panginoon, will do it for us. Kasi you want to answer our prayers. And we thank you dahil even to the smallest, Panginoon, na panalangin ng aming puso, ng aming kaisipan, Panginoon, nandun ang iyong pagtugon. Kaya purihin ka, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sa iyo na sa kabila ng aming nararanasan. Salamat, Panginoon, dahil andoon yung binibigay mo ng kasiguraduhan na may ginagawa ka. Kumikilos ka, Panginoon. At wala kaming ibang dapat gawin, Panginoon, kundi magtiwala lang sa iyo. Hindi man namin naiintindihan ang mga bagay, pero Panginoon, salamat dahil
patuloy mong pinapaunawa sa amin na ang pagtitiwala lamang sa inyo ang tanging daan at ang tanging solusyon sa lahat ng bagay. O Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Kahit sino pa man kami, Panginoon, anuman ang mga kakulangan namin, ang iyong pag-ibig ay walang pinipili. Kaya maraming salamat. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat araw, bawat minuto ng aming buhay ay makita mo kami na may pusong mapagpasalamat sa iyo. Dahil, totoo naman, Panginoon, kahit kailan hindi mo kami iniwan at pinabayaan. At ang iyong mga mata ay patuloy na nakatunghay sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, ang dalangin ng aking puso, ng aming puso, tanggapin mo ang mga pasasalamat namin sa iyo. Panginoon, ikaw lang ang nararapat sa lahat ng ito. Kaya purihin ka. Dinadakila namin ang iyong pangalan because you're the name above all names. Ano man ang nangyayari sa amin, ikaw pa rin ang higit sa lahat. Kaya marapat lamang na ikaw ang purihin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay at bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng kanyang katapatan at yung pag-ibig po niya ay palagi nating maaasahan. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na patuloy na pinagkakaloob niyo po sa atin. Ano man po ang ating sitwasyon sa ngayon, tayo po ay patuloy pa rin magtiwala sa Panginoon. At sa ngayon, as we continue to face our situation in our nation, na meron na naman po tayong kinakaharap na ECQ or Enhanced Community Quarantine, ay patuloy pa rin nating ipanalangin sa Panginoon na talagang matapos po ang pandemya na ating pong kinakaharap. Pero kahit po marami po tayong mga negatibong mga bagay na nakikita or nararanasan sa ating paligid, ay marami pa rin po tayong dahilan or reason para tayo po ay magalak pa rin sa ating Panginoon sapagkat hindi po niya tayo pinapabayaan. At ngayon po sa ating pong pag-aaralan, atin pong babalik-tanawan or magbabalik-tanaw po tayo dun sa isang event sa buhay ni Jesus kung saan ikinuwento or nangyari ang isang kaganapan sa buhay niya na siya po ay dumaan sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay niya na kung titingnan natin ay sobrang hirap po, sobrang parang hopeless. Pero salamat dahil merong Diyos na talagang nagbigay ng pangunguna sa kanyang buhay at yun na yung ating Diyos Ama sa langit. Ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po sa triumphal entry. Ito po ay kadalasang napapakinggan natin or na naririnig natin tuwing Palm Sunday or yung tinatawag natin na linggo ng palaspas. At ito po ay talagang makikita natin yung kwentong ito sa aklat ng Mateo sa kabanatang 21 verses 1 to 11. Ano nga po ba yung triumphal entry na sinasabi? Ito po ay isang mahalagang kabanata or event sa buhay ng ating Panginoon. Ito po yung pwedeng panahon kung saan isang linggo para sa ating mga gumugunita nito, itinuturing po natin itong week before na mabuhay siya ulit. So ito po yung dito nagsimula yung tinatawag na mahal na araw or yung Holy Week na sinatawag natin. So babasahin ko po sa aklat ng Mateo chapter 21 verses 1 to 11. Sa Tagalog po ang aking babasahin. Sabi po dito, nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethfage sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin.
Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagkumbaba, masdan mo siya't nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang mga asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, mayroon namang pumutol ng sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Bakit nga ba natin kailangang alalahanin yung pagpasok na iyon ni Jesus doon sa lugar na yon kung saan sinalubong siya ng maraming tao at hindi lang yon, naglatag pa sila ng mga balabal nila at yung iba naman ay kumuha ng mga iwawagayway nila na ngayon tinatawag po natin yung palaspas. Pero sa unang bahagi po ng kwento or ng binasa natin ay meron dong sinabi si Jesus na iniutos niya sa kanyang alagad, sa mga alagad niya na kumuha or kuhain yung donkey. So yung asno, yun po yung kanyang sasakyan. Meron po tayong pwedeng maaaring na itatanong sa ating mga sarili noon pa man kung bakit sa asno or sa donkey sumakay si Jesus. Why did Jesus ride a donkey? Bakit hindi kabayo? Bakit hindi yung medyo mature na horse yung kanyang sinakyan? So, meron po tayong mga kasagutan para dun po sa ating mga pwedeng itanong na why did Jesus ride a donkey? Or dun siya sumakay sa batang asno? Number one, mahalagang malaman natin that Jesus is the Messiah and the King. Sa mga rulers po, or sa mga leaders ng iba't ibang mga bansa or ng mga bayan, kapag ang leader po ay nakasakay sa kabayo, ang ibig sabihin po nun ay meron po silang gera na pupuntahan. Samantalang kung ang isang leader o ang ruler ng isang bansa or bayan ay nakasakay sa donkey, ang hatid po nito ay kapayapaan. So, dun po sa sinasabi na Jesus is the Messiah and the King, matagal na po nating alam na si Jesus po yung nag-iisang hari or hari ng mga hari. At yun po ay bahagi ng binasa natin sa kanina sa kabanata ng Mateo, na yun po ay sinabi doon pa po sa Old Testament, sa aklat ni Zechariah chapter 9, verse 9. Sabi po doon, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang inyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. So talagang si Jesus or si Jesus, siya po yung hari. Matagal na pong i-declare na si Jesus ay hari. Kaya dun po siya nakasakay sa batang asno or sa donkey. And number two, it symbolizes peace. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kapag kabayo po ang sinasakyan ng hari or ng ruler, gera po ang punta nila. So merong war, merong magulo, ganyan. Pero si Jesus Christ, nakasakay po siya sa donkey dahil ang kanyang hatid ay kapayapaan. The leaders or rulers that ride on a donkey or on donkeys, they come in peace. So, ang hatid po ni Jesus sa atin, dito po sa mundong ibabaw, ay kapayapaan. Number 3, Jesus or the triumphal entry on a donkey symbolized God's blessing
to His people. Bakit po blessing? Yung pong pagsakay ni Jesus sa donkey, ang hatid po nun ay pagpapala. Imagine, yung hari na nakasakay dito ay siyang mag-aalis ng kasalanan natin, ng kasalanan ng buong sanlibutan. Na pagpapala po yun na tayong mga makasalanan ay mahuhugasan yung ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng haring si Jesucristo. And next po, Jesus demonstrated that He was the burden bearer who came to save us. Imagine nyo po, nung baby pa si Jesus, when He was a baby boy, nung pong isinilang siya po ay naghatid ng kapakumbabaan. Ang ipinakita po sa kanyang, alam naman po natin yung mga stories, every December sa Christmas po, di ba? Lagi nating inaalala na ang Panginoong Jesus ay hindi magarbo yung kanyang pagdating sa mundo. Siya po ay naipanganak kung saan nandoon yung mga hayop, di ba? Doon po sa sabsaban. So, yun po ay isang simbolo na ang Panginoon natin ay mapagkumbaba. And then, remember po na the donkey carried a poor, pregnant mother named Mary all the way from Nazareth to Bethlehem. So, yung donkey, again, ay ginamit din po na siyang sinakyan ni Maria habang ipinagbubuntis niya po ang ating Panginoong Jesus. So, the donkey carried the Savior of the world, and then Jesus used the image of Mary's donkey to connect with the common people. So, yun po yun yung donkey po, palagi po siyang ginagamit na parang simbolo ng kapayapaan, yung kanyang yung pagsakay doon ni Jesus, yung datingan niya ay paghatid ng kapayapaan, at yung pagsakay naman ni Maria dun sa donkey na yon ay sign yun or simbolo yun na sobrang mapagkumbaba ang Panginoong Jesus, at yung donkey, dun lang siya isinakay, dun lang isinakay si Maria. Pero yung donkey na yon ay talagang napakalaki ng bahagi, sapagkat ang kanyang isinakay ay isang ina na ang dala-dala sa kanyang sinapupunan ay magiging hari ng sanlibutan. Si Jesus po ay hindi po siya dumating sa time ng pagpasok niya dun sa Jerusalem, nung mga panahon ng tao ay masayang sumalubong sa kanya, sumusunod sa kanya, sumisigaw ng malalakas, ng pagpupuri sa kanya. Hindi po katapangan yung dala-dala ng Panginoon. Kumbaga, hindi siya parang hari na ang tingin ng mga tao ay matapang. Pero ang tingin ng mga tao nung panahon na yon, ang Panginoong Jesus ay mapagkumbaba, may mabuting puso, at ang kanyang hatid ay kapayapaan. Jesus embraced the poor, the weak, and the oppressed during His time here on earth. Kaya po yung isa din sa simbolo ng kapakumbabaan ng Panginoong Hesukristo ay yung pong kwento kung saan yung Good Samaritan, yun din po yung pinapakita din po doon na yung Samaritan na tumulong dun sa isang lalaking binugbog at kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit, ninakawan siya. Nung siya po ay tinulungan, yung yung biktima po na yun ay isinakay din ng Good Samaritan sa isang donkey. Kaya talagang wag nating isipin na, ay, batang asno lang yan eh. Ang maliit lang yung bahagi niyan sa buhay ng Panginoon. Hindi. Kasi maraming kwento sa Biblia na ang ipinapakita ay yung ginamit, yung sinakyan or naging instrumento po yung donkey para ipakita yung mga iba't ibang katangian ng ating Panginoon, especially sa pagiging hari niya, sa pagiging mapagkumbaba niya, sa pagbibigay niya at paghahatid ng kapayapaan. Kaya po,
hindi po natin dapat na makalimutan na ang Panginoong Jesus ay yun po yung kanyang mga character. He is not a kingdom of armies and splendor, but of lowliness and servanthood. He conquers not nations, but hearts and minds. Sabi po dito, his message is one of peace with God, not of temporal peace. Habang buhay po na kapayapaan ang ibinibigay ng Panginoon. Kaya po yung pagpasok ng Diyos or ng Panginoong Jesus dun po sa Jerusalem nung panahon na yun, at ang mga tao ay sumisigaw ng Hosanna to the Son of David, ay talagang hanggang ngayon nawa ayun pa rin po ay kagaya ng mga tao noon ay isinisigaw pa din natin sa mga puso natin, sa mga isip natin, sa buhay natin na si Jesus ay hari. Hari na ang hatid ay kapayapaan, hari na mapagkumbaba at talagang may mababang loob kung saan ang kaniyang nais na pasukin ay yung puso ng mga tao. And then it says here, if Jesus has made a triumphal entry into our hearts, He reigns there in peace and love. As His followers, we exhibit those same qualities, and the world sees the true King living and reigning in triumph in us. Kaya po, kahit po nasa kalagitnaan po tayo ng pandemic, marami po tayong mga hinaing sa buhay, mga problema, sitwasyon, hindi po natin yun maiiwasan. Pero pwede pa rin tayong tumingin sa Panginoon at magdiwang pa rin, na magpasalamat pa rin, na magpuri pa rin tayo sa Kanya sapagkat Siya yung nag-iisa nating hari. Kaya po sa oras na to, tayo po nawa ay alalahanin natin at talagang ilagay natin sa ating mga puso at sa ating mga isipan kung sino nga ba talaga ang Panginoon sa buhay natin. Na yung pagsigaw ng mga tao noon ng Hosanna ay ganun pa rin yung isinisigaw natin sa puso't isip natin patungo sa ating Panginoong Jesus na siyang tunay nating hari. Kaya po sa mga oras na to, tayo po ay patuloy pa rin na magpapasalamat sa Panginoon, mananalangin po tayo para po sa ating bansa kung saan lahat po tayo ay affected, especially dito sa NCR at sa mga ilang kalapit na mga lalawigan. Patuloy pa rin nating ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating mga nararanasan. Talagang may pangako ang Diyos na Siya po ang bahala sa atin. Talagang kailangan lang nating harapin ito ng may tapang sa puso na talagang ang pinagtitiwalaan lang natin ay ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Ngayon na araw po sa bawat isa, samahan po ako at sabay-sabay po natin panalangin sa ating bansa. Para ating amalaan, ang pamuno ho sa National Government Unit, Local Government Unit, at mali ang ating mga barangay official. Panalangin po tayo. Kaya uli po kami nililisan ng dalawin, uli po kahabalan ang aming bansang Pilipinas. Mali ang aming pamahalaan, mali ang aming Presidente na si Duterte, may pauli po sa ingatan, at sakupin ang kanyang puso at isipan, hindi na siya na karunungan, kaaninuhan, sa kanyang pamamahala dito sa aming bansa, at pauli niya rin po sa namayan sa kanyang kanusugan. Dahil sa aming national government unit, local government unit, ay pauli mo rin po pagkisahin ang kanyang damdamin, at huwag niyo hayaan na watak-watak ang kanilang mga layunin ay noon upang admisoran ang aming bansa. At pauli mo sinasamahan, niyatan rin ang kanilang mga pamilya. At nangyayari sa aming barangay official, ay noon na pauli po sinanabayan, niyatan sa kanilang paglilingkod sa nasasakop ang barangay. At nangyayari sa aming mga mamamayan Pilipino, ay pauli sumunod kami ay noon sa mga protocol ng aming barangay ay noon. At muli ay noon, masabi nyo rin po ang aming kainasan ng ulo, kainasan ng puso ay noon, na makita namin at hayaan namin lumanan sa amin ang inyong mayamang biyaya ay noon. At muli ay noon, samahan niyo po ang bawat pamilya at bawat Pilipino na humaharap ngayon sa pagsubok na aming bansa. Financial man, kanusugan man ay noon,
lahat ng kanilang nararanasang pagsubok ay bigyan niyo po sila ng kaginhawaan. Amen. At paunin na lumapit sa inyo lamang. At ngunit ayun, unin namin po ninunulog sa inyo. At unin namin papanalangin ang aming bansa, ang bawat pamilyang Pilipino. Salamat po muli, nasamot na namin. Pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at magandang araw. Patuloy pa rin po tayong manalangin. Let's pray. Yes, Lord, maraming salamat po muli dahil tunay nga ng iyong mga paalala sa iyong mga salita ay wagas at palaging nagbibigay sa amin ng magandang direksyon. Maraming salamat po dahil ikaw ang nag-iisa naming hari, Panginoong Jesus. Maraming salamat dahil sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa amin, sa pamamagitan ng iyong buhay na ipinakita, Panginoon, sa amin, ay kami po ay naligtas. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na pinagkakalob mo sa amin. Nawa po kahit po sa panahon ngayon kung saan parang hindi mapayapa ang aming bansa, ang aming bayan, ang aming mundo, nawa ay palagi pa rin naming maalala na ikaw at ang pagiging Panginoon mo sa buhay namin ay nagdadala ka, ang ibinibigay mo ay kapayapaan sapagkat ikaw mismo yun, Panginoon. You are the peace. Thank you so much, O God, because pwede kaming magtiwala, Panginoon, sa inyo. We can trust you, Panginoon, in everything that we are facing right now. We thank you so much, O God, that we can rely on you because you are faithful to us. Because you love us. Thank you for dying on the cross to pay for our sins. Maraming salamat po sapagkat pwede naming balikan kung gaano ka naging mabuti sa amin at hanggang ngayon yung kabutihan na yun ay nararanasan namin, Panginoon. Thank you for all the blessings that you're giving us, that you are giving us. Thank you so much, Lord, for your faithfulness, for your goodness. Hindi namin, Panginoon, pwedeng tanggalin sa isip namin na ikaw ay tapat, Panginoon. Na sa kabila ng mahihirap naming sitwasyon, some of us ay nawalan ng trabaho, ang iba sa amin may sakit, may mga karamdaman. Panginoon, alam namin ang lahat ng ito ay nakikita mo. Alam namin na ikaw ang nagpapagaling sa aming mga katawan na may sakit. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw yung magpo-provide ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Gayun din patuloy na mas maging malawak pa ang pangunawa namin sa mga salita mo na ibinibigay mo po sa amin. Bawat araw na kami magbabasa ng Biblia, salamat dahil pwede naming makita ang iyong mukha, ang iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Salamat po na pwede namin muli gunitain ang mga panahon na nangyari sa buhay mo. Matagal na, Panginoon, pero hanggang ngayon ay pwede pa rin namin sariwain at alalahanin kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. Tinataas ka namin, ikaw ang nag-iisa naming hari. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Mag-ingat po tayo. God bless us all.